Gumawa na naman ako ng pan para mailipat ko yung mga bagong fingerlings. At nagluto na din ako ng adobong kangkong dito sa aking kubo. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaga na naman ako pumunta dito sa aking fish farm para dagdagan ko ng another na pan. Dahil ililipat ko na yung mga fingerlings, medyo nahirapan nga ako dito sa pagkuha ng mga putik dahil umulan sa amin dito kagabi. 5 days ko na pala itong ginawa pero ito pala yung natapos ko. Hindi talaga madali yung paggawa ng fish pond bay. Una ko palang ginawa ay halos umabot ng 1 buwan pero kalaunan ay natapos ko din dahil siguro may sipag ako noon na 11%. Ginagawa ko lang pala ito tuwing umaga at hapon kasi kapag tanghali na dito sa amin ay parang may ngipin na yung araw. Nangangagat na sa balat. Kaya nanguha na lang din ako ng kangkong para maiulam ako ngayon. Mamaya ko na naman yun uli babanatan kapag wala na masyadong init para iwas tayo sa heat stroke mga bay. Hindi tayo dapat magmamadali kasi hindi naman kuntis ang buhay. Ang importante gumagalaw ka pa abanti. Alright. Dito ko lang pala ito sa gilid ng fish pond ko kinuha. Mas maganda pala ito lutuin kaysa pulang kangkong. At dito ko na hinugasan sa aming malabatab yung design. Nature spring talaga at napakalinis pa. Hindi kagaya ng iniisip niya sa'yo ay napakadumi. Joke lang. Hahaha. At dito ko na binukod-bukod sa plastic para hindi din ako makakain ng uod. Bukod sa masarap ito adobuhin, masarap dito pang halo ng karning baboy or haluan nito ng karning baboy. Diba ang gulo? Basta makain ito. Ganito pala ako maghiwa ng sibuyas at bawang mga insan. Slowly but surely. Kaya sisimulan ko na magmikos-mikos mga insan. Nilagay ko ng mantika, sunod ang bawang at sibuyas at imikos-mikos hanggang umamoy. Ilagay agad ang kangkong, baka masunog pa yung bawang. Lagyan ng konting toyo para adobo na talaga. Lagyan ng konting tubig, damihan ng asin. At siyempre, hindi natin kakalimutan ng bitsin. Diba mala 5-star restaurant yung dating? Kain, bye.